So for today's video vlog nga mga sir ay mag-upgrade nga yung tropa natin ng full RCB braking system dito sa Yamaha Aerox. So yan, pakita ko lang yung mga binili nating pyesa para dito sa Yamaha Aerox. Ayan, so yung likod nga mga sir ay naka drum brake pa lang, bale front caliper lang din yung binili natin dito na kulay silver. Tapos pati yung hose ay bumili na rin tayo. Syempre Teflon hose yan ng RCB. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So bago tayo magsimula mga sir, ay nais ko lang pong ipakilala sa inyo itong Shoes Magic na legit shop dito sa Shopee. Nagpadala nga po sila ng Nike Air Jordan 1 na size 10, color white and red, at sa halagang 1899 lang may ganito ka na kagandang sapatos. At pagka bukas nga natin mga sir, bubungad agad dito yung libreng medyas. So isang pares na rin po yan mga sir. At bubungad na nga sa atin itong Nike Air Jordan 1. So napakaganda po ng appearance nito and yung quality. Talagang OEM po siya at hindi po siya tinipid. At sa murang halaga meron na po kayo ganitong kagandang sapatos. And then meron na rin po siyang libreng dalawang pares ng shoelace. White and red pa po yan. So bali tatlong shoelace na yan mga sir. At kapag kabibili kayo ng ibang sapatos mga sir dito sa Shoes Magic, tignan nyo na lang po yung description box. Kasi yung ibang mga sapatos ay free, one pair lang ng medyas yung kasama dito. At kapag kabibili kayo mga sir, double check nyo na lang din po yung ratings dito. Dahil puro 5 star po yung mga ratings dyan. At kung ano po yung makita ninyo sa shop, ganyan na ganyan din po yung darating sa inyo. At kapag kabibili po kayo, mag-iwan na lang po ako ng link dyan sa pin comment at description box, para pag click nyo po yan ay rerekta na po kayo sa mismong shop nila. At sa halagang 1,899 lang meron ka na ganitong kagandang sapatos. Meron ka ng pang forma, pang aral, pang pasyal at pang long ride. At basta usapang durability and quality, i-Shoes Magic mo na yan. Darkwave. Break it down. Darkwave. At dito nga mga sir, ituturo ko nga po yung pag-install ng braking system dito kapag ka magpapalit nga po pala kayo. At para hindi po kayo malito at para malaman nyo po yung tamang diskarte kapag ka magpapalit tayo or mag-upgrade. At dito nga mga sir, marami po tayong pinagbabaklas dito sa harapan. So tatanggalin nyo po yung front cover dyan, pati yung sa may windshield dito sa may handlebar natin. At dito nga mga sir, tanggalin nyo rin po yung stock switch dito sa may handlebar natin, pati na rin yung sa may handle grip. So pakita ko lang din yung mga pyesa na nakakabit dito. Bali naka full RCB rin siya sa mags pati sa shock. Ayan, so pakita rin natin yung sa gilid. At naka JBT version 3 na rin siya na pipe dito. Ito nga po pala yung dati niyang rear shock dito sa Yamaha Aerox. Bali naka smoke po siya na shock dito. So may baso rin po yan mga sir. At dito nga mga sir, nagpalit din pala siya ng side mirror. So bali ganito yung side mirror niya. Ayan, pakita ko lang yung brand kung makikita nyo po dyan. Ayan, kung gusto nyo pong gayahin yung setup niya, pwede rin po mga sir para magkaroon kayo ng idea. At bali ganito po yung itsura nung brake master niya or braking system niya sa may kaliwa mga sir. So yan, paluwagin lang natin yung mga tornilyo at ay kakabit na natin siya dito sa kaliwang handlebar niya. So higpitan nyo na rin yan mga sir. Kailangan nga po makuha nyo po yung tamang pwesto niyan. So kapag nakuha nyo na po yung tamang pwesto niyan mga sir, ay higpitan na natin yung mga bolts dito. At pagkatapos nga nyan mga sir ay yung sa pagkabit naman ng kable dito sa may braking system natin, ikabit nyo na rin yung stock switch nya.
So sa kaliwa mga sir ay madali lang. Dito naman po sa kanan ang medyo mahirap yung pagkakabit ng hose natin dito para sa may front disc brake natin. So dito nga mga sir, tanggalin nyo lang yung side mirror nyo rito, pati na rin yung switch at yung stock na brake master natin. Pagkatapos nyo nga pong nakabit yung brake master dito, ay ikakabit muna natin yung panel gauge nya. So tatansyahin natin yung butas dito sa may side mirror. Itatansya nyo po yung sa may butas nung sa may batok nya dyan mga sir. So kapag ka mag-a-adjust po kayo, paluwangin nyo lang yung mga bolts dito sa may brake master natin. So kailangan nga po pasok na pasok po yung butas na yan dito sa may batok natin. Kapag okay na nga po mga sir, ay tanggalin ulit natin yung panel gauge, tapos higpitan na po natin yung mga bolts dito sa may braking system natin. And yung next step naman po na gagawin natin dito ay install na rin natin yung Teflon hose na RCB dito. So tanggalin nyo lang yung takip dito or yung cover dyan sa may butas. Tapos ilagay nyo na rin po yung bolts nya rito, at dapat po sa pagitan po nyan ay meron po kayong ilalagay na copper washer. So may kasama na po yan kapag bubuksan nyo po yung Teflon hose. Ang purpose po nyan mga sir ay para hindi po mag-leak yung brake fluid natin. Tapos ipasok nyo na po dito sa may kaha yung hose natin papunta dun sa may baba. At pagkatapos nga nyan mga sir, tanggalin nyo lang po yung bracket hose natin dito sa may front shock.
tatanggalin din po natin yung bracket dito sa may telescopic. So kasama na rin po dyan yung sa may ABS natin mga sir, yung wire dyan. So may makikita po kayong wire dyan mga sir. Tanggalin nyo lang po yan at kapag natanggal nyo na po, sabay nyo na pong iugot yung stock hose ng brake master natin. At pagkatapos nga nyan mga sir, pwede na po natin tanggalin yung stock caliper natin dito. So tanggalin nyo lang po yung dalawang bolts dyan. At ikakabit na nga rin po pala natin yung RCB caliper natin dito sa may front shock. At ito nga mga sir, yung pinagtanggalan natin ng rubber hose ay ilalagay po natin siya ngayon dito sa may hose ng RCB. Dahil ilalagay po natin yan sa may chassis dito. Dahil may ituturnilyo po tayo dyan mamaya. At isungkit nyo lang po yan sa may papasok dun sa may bracket natin dito sa may telescopic, yung pinagugutan natin kanina. At ito nga mga sir, isuksok nyo lang po yung kamay nyo rito at higpitan nyo lang po yung tornilyo na papunta dun sa may chassis ng bracket natin para hindi po gumalaw-galaw yan kapag lumiliko po tayo. So kailangan nga po mahaba po yung pasensya ninyo kapag hihigpitan nyo po yung bolts dito sa may bracket natin. So pakita ko lang yung gagawin natin dito. Pagkatapos na nga natin maigpitan yan mga sir, doon naman po tayo sa bracket doon sa baba. Kapag naipasok nyo na yan mga sir, kailangan nga po magkasama nga po yung sa may ABS dyan. So wag nyo pong kakalimutan na ilagay yung rubber hose natin dito. So yan, ilalagay na po natin siya dito sa may telescopic natin. So madali lang yan mga sir. Kumuha na lang po kayo ng flashlight para makita nyo po yung pagsusuksukan nung bolts dito sa may telescopic natin. Pag nakabit na nga natin mga sir, ganyan po yung magiging itsura niya. So kailangan nga po kapag nililiko po natin sa kaliwa at sa kanan yung manibela ay hindi po tatama yung hose dyan. So ipapasok na po natin yung hose dito at ay kakabit na natin siya dito sa may mismong caliper natin. At ito nga mga sir, wag niyo pong kakalimutan na ilagay yung kinalag nating bracket kanina dito sa may bracket hose natin na nakakabit dito sa may front shock natin mga sir.
At pagkatapos nga nyan mga sir, kumuha lang kayo ng vice grip para maipit natin yung bracket dito para hindi po lumalaylay yung RCB hose natin. At ito po yung gagamitin nating brake fluid na Sure Brake na DOT3. Ayan, so tanggalin lang natin yung takip dito sa may brake master natin at magre-refill na nga po tayo ng brake fluid natin dahil magbibilid na po tayo dito mga sir. Ito po yung kagandahan sa RCB dahil napakadali lang pong i-bleed nitong mga ganitong klaseng brake master. Hindi po ito sponsored ng RCB mga sir, pero RCB baka naman. At pagkatapos na nga po natin mag-bleed mga sir, ay i-connect po natin yung connection ng brake master natin dito sa may tail light switch natin. So balatan nyo lang yan mga sir at i-connect nyo lang po or itap nyo po yan dun sa may wire dito mga sir. So babalatan lang natin yan ng konti at itatap nga po natin siya dito kahit magkabaliktad nga po yan mga sir dahil switch lang naman yan sa may tail light natin. At pagkatapos nga nyan mga sir ay lagyan nyo na rin ng electrical tape itong dalawang wire na tinap natin dito sa may tail light switch natin para hindi po yan mag-cause ng short circuit. At dito nga po sa right brake master natin ay ilalagay na nga po natin yung switch dyan. So bali plug and play na lang din po yan at wala na po kayong wiring dyan mga sir. So yan, double check lang natin kung gumagana yung mga preno na pinagkakalag natin at pinagkakabit natin dito mga sir. So yan, gumagana naman po yung kaliwa at kanan na preno natin dito mga sir. At yan, ganito na nga po yung magiging kabuwang itsura nung Yamaha Aerox natin kapag ka nagpalit na kayo na. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano nga po magkabit at magpalit ng full RCB braking system dito sa Yamaha Aerox natin. At wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.